Sa bawat universe, ang bawat tao ay may kani-kanilang kambal na may iba't ibang personalidad at kapalaran. Sa mundong ito, meron silang teknolohiya upang maglakbay sa multiverse na ipinagbabawal ng Multiverse Authority, o MVA, dahil kailangan nilang panatilihin ang kanilang balanse. Sa isa sa mga universe, si Lawless ay isang high-profile na bilanggo na ililipat sa isang state prison. Ilang sandali pa, ang mga pulis na nakasuot ng protective armor ay naghanda na para kunin si Lawless. Naglagay sila ng helmet at vest sa kanya, bago umalis sa lugar na yon. Nang malapit na siyang i-transport, may naramdamang kakaiba si Lawless at bigla siyang binaril ng isang misteryosong figura hanggang sa mamatay siya. Nagkaroon ng isang shootout at biglang naging tense ang atmosphere sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang misteryosong individual at tumalon mula sa ducting exhaust, na ipinakilala ang kanyang sarili na si Yulo, ang kakambal ni Lawless mula sa ibang universe. Habang nalilito, tumahimik ang mga pulis at nawala sa kanilang focus. Nang makakita ng pagkakataon, agad na binugbog ni Yulo ang mga pulis at ipinakita ang kanyang galing sa martial arts. Sa kabila ng dami ng mga kalaban, nagawang talunin ni Yulo ang mga pulis ng mag-isa at mabilis na umalis sa lugar. Lumalabas na meron din siyang super speed, kaya kailangan siyang habulin ng mga pulis gamit ang kanilang mga sasakyan at maging ng mga chopper. Ngunit sa kakaibang kakayahan ni Yulo na makaiwas sa paghabol, naging magulo ang sitwasyon sa mga lansangan. Sa kabilang banda, si Yulo ay hinahabol din ng dalawang MVA agent na nagngangalang Frank at Rodney. Matapos ang mahabang habulan, sa wakas ay na-corner na nila si Yulo at nagplanong maghiwalay. Nang magtatago na sila, nakita nila si Yulo na naghihintay ng portal para maglakbay sa multiverse. Naramdaman ni Yulo ang kanilang presensya, dahil matagal na nilang hinahabol si Yulo sa multiverse. Inutos ni Frank kay Yulo na isuko ang kanyang sarili, ngunit tumanggi siya. Nang hindi inaasahan, biglang dumating si Rodney at binangga ang kanyang sasakyan kay Yulo. Pagkatapos nito ay nilagyan na nila siya ng handcuff at dinala siya pabalik sa kanyang universe. Pagdating nila, dinala si Yulo sa bilangguan, at hinatulan siya ng judge na guilty sa pagpatay sa iba pa niyang mga kambal sa buong universe. Para naman kay Lawless, na nagmula sa Anubis Universe, siya ang ika-123 na bersyon ni Yulo na pinatay ni Yulo, at nabunyag na isang bersyon na lang ni Yulo ang natitira sa 124 na universe. Ikinadena si Yulo mula kamay hanggang paa upang pigilan siya sa paggamit ng kanyang super abilities para hindi siya makatakas. Matapos magtagumpay sa paghuli kay Yulo, si Rodney, na 2 taon nang humahabol kay Yulo, ay nagbabala na hindi siya magtatagumpay sa pagpatay sa kanyang huling sarili sa ibang universe. Sa sumunod na araw, naghanda na ang lahat para sa pag-execute kay Yulo. Sa panahong yun, dumating ang isang sexing babae at umupo para panoorin ang execution. Nang malapit ng patayin si Yulo, pinayagan siyang magbigay ng kanyang huling pahayag. Ipinaliwanag ni Yulo na ginawa niya ang lahat dahil nais niya lang bigyang katwiran ang universe para meron lamang isang bersyon ng kanyang sarili. Pag nagawa niya ito, ang kanyang enerhiya ay magmumultiply, at gagawin siya nitong mas mabilis, mas malakas, at mas matalino. Sinasabi ng mga tao na siya ay nakagawa ng pagpatay, ngunit sa palagay niya ay ginagamit niya lamang ang nasayang na enerhiya mula sa kanyang iba pang mga bersyon. Nilalayo niyang ipunin ang lahat ng enerhiya sa iisang katawan, na sa pagkakataong ito ay sa katawan ni Yulo, upang maging siyang gawan. Kasabay nito, kinuha ng sexing babae ang isang remote na bomba na nasa hugis ng daga mula sa kanyang sapatos, at sumenyas kay Yulo na oras na. Hindi nagtagal, pinasabog ng daga ang execution room, dahilan para makatakas si Yulo at pinabagsak ang sino mang humadlang sa kanya. Pagkatapos nito, pinagana niya ang isang makina para lumipat sa ibang universe. Hindi nagtagal, dumating sina Frank at Rodney. Alam ni Rodney kung saang universe pupunta si Yulo, at ito ay kung saan nakatira ang huli niyang kakambal. Sa paglipat sa universe na yun, ang huling iba pang bersyon ni Yulo ay si Gabe, isang high-ranking police officer. Habang naka-duty si Gabe, naramdaman din niya ang dating naramdaman ni Lawless, kung saan napansin niya na parang may kakaiba sa paligid. Ilang sandali pa, biglang namatay ang mga ilaw. Ang mga tropa ni Gabe ay nakakuha ng isang misteryosong pag-atake at sumiklab ang isang gunfight. Laking gulat ni Gabe nang makitang kamukha niya ang attacker, na lumalabas na si Yulo. Pagkatapos nito, tumakbo si Yulo at hinabol naman siya ni Gabe. Tumalon si Yulo sa medyo mataas na pader at nahirapan si Gabe na sundan siya. Gayunpaman, pagkababa niya, binaril siya ni Yulo sa katawan.
Sa kabutihang palad, nang papatayin na si Gabe, dumating sina Frank at Rodney para pigilan si Yulo mula sa tuktok ng pader, at bilang resulta, tumakas si Yulo bago pa niya nagawang patayin si Gabe. Samantala, ang asawa ni Gabe na si Charisse, ay balak na pumunta sa ospital, ngunit kinansela niya ito nang makitang nakauwi na ang kanyang asawa. Pinapanatag ni Gabe ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagsabing pumunta na siya sa ospital, at walang dapat ipag-alala dahil may bulletproof vest siya. Pagkatapos ay nilinis na ni Gabe ang kanyang sarili at pumayag na pumunta sa ospital para mapanatag na ang kanyang asawa. Pagdating nila sa ospital, tinanong si Gabe ng mga kasamahan niyang pulis kung ano ang mga katangian ng umatake sa kanya, at tumugon naman si Gabe na hindi niya ito masyadong nakita dahil madilim sa mga oras na yon. Pagkatapos nito, umalis na ang kanyang mga kaibigang pulis, ngunit alam ni Charisse na nagsisinungaling si Gabe. Bilang resulta, ibinunyag na ni Gabe ang katotohanan sa kanyang asawa at sinabing kamukha niya ang umatake sa kanya. He was aiming at me. It was me. Nang marinig ito, naisip ni Charisse na naghahallucinate lang siya dahil sa trauma ng kanyang injury, kaya dinala niya si Gabe sa MRI room. Habang papunta sila doon, nakita ni Gabe ang presensya ni Yulo sa salamin at nagpanik siya. Pagdating sa MRI room, sinuri ni Gabe ang kanyang paligid dahil muli niyang naramdaman na merong mali. Bago magsimula ang check-up, ipinagbawal ng doktor ang paggamit ng anumang metal, kaya tinanggal ni Gabe ang kanyang wedding ring. Dahil sa takot kay Yulo, hiniling ni Gabe na payagan siyang magdala ng baril, ngunit ipinagbawal ito ng doktor at pinakalma siya ng kanyang asawa. Habang sinusuri si Gabe, biglang pumasok si Yulo sa silid at pinagbantaan ng doktor. Nang hindi inaasahan, biglang dumating sina Frank at Rodney para pigilan siya, na nagresulta sa isang shootout. You there? Nang ma-realize na may kaguluhan, lumabas si Gabe sa makina na walang bitbit na kahit na ano. Samantala, pumasok si Yulo sa MRI room at hinanap si Gabe. Ilang sandali pa, biglang nagpakita si Gabe at sinipa siya ng ilang beses. Pagkatapos ay dumistansya siya kay Yulo, at nang papatayin na siya nito, biglang minagnet ng MRI machine ang kanyang baril. Nang makakita ng pagkakataon, plano ni na Frank at Rodney na hulihin siya. Just let me take out one leg. Cuff him. Gayunpaman, muling nakatakas si Yulo pagdating ng mga pulis. Habang sinusuri ang CCTV footage, inakala ni Charisse at ng mga pulis na si Gabe ay si Yulo, at pinigilan nila siya nang hahabulin na niya si Yulo. Where are you, Gabe? Don't move, Gabe. What's my name, Gabe? Someone tried to kill me. Sinubukan ni Gabe na ipaliwanag na hindi siya yun, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga kapwa pulis, kaya humantong ito sa isang away. Inatake sila ni Gabe sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na nasa paligid niya. Ang abilidad ay mukhang hindi pangkaraniwan gaya ng kay Yulo, dahil sa buong multiverse, dalawa na lang sila, at ibig sabihin nito, ang enerhiya mula sa 124 na universe ay pinagsasaluhan na lamang ng dalawang tao. Samantala, nakaisip sina Frank at Rodney ng isang plano at nagpas siyang maghiwalay. Si Rodney ang mamamahala sa paghuli kay Yulo, habang si Frank naman ay kakausapin si Gabe, na naging kasing lakas na ngayon ni Yulo, upang tulungan sila sa paghuli sa kanya. Samantala, nakatakas si Yulo sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang bangkay. Pagkatapos ay lumabas siya sa autopsy room at tumakas gamit ang isang karo ng patay. Habang busy sa pagmamaneho at nakikinig sa ilang kanta, biglang sumulpot si Rodney at itinutok ang isang baril sa kanya. Samantala, tumakas si Gabe sa isang ambulansya, at si Frank, na nakita ito, ay agad na sinundan siya. Pagdating sa isang lugar, napagtanto ni Gabe na sinusundan siya, at agad na inatake si Frank. Ipinaliwanag ni Frank na hinahanap si Gabe ni Yulo upang patayin siya, ang huling bersyon ng kanyang sarili, upang madagdagan ang kanyang lakas. Gayunpaman, walang tiwala si Gabe kay Frank at iniwan siya. Sa kabila nito, sinubukan pa rin ng agent na kunin siya sa kanilang panig, at ipinaliwanag din sa kanya ang tungkol sa multiverse at mga MBA agent. Dagdag pa dito, inihayag din ni Frank na si Yulo ay dating agent sa MBA, ngunit nang minsan niyang napatay ang isa pang bersyon ng kanyang sarili sa isang misyon, na humaling siya sa kapangyarihan sa pagpatay sa kanyang mga kambal. Sa kabila ng lahat ng paliwanag ni Frank, hindi pa rin siya pinaniniwalaan ni Gabe. Sa ibang lugar, nakikipag-usap din si Yulo kay Rodney habang tinututukan siya nito ng baril. Gayunpaman, ibinangga niya ang sasakyan bilang isang counter-attack, at humantong ito sa hand-to-hand combat ng dalawa. Gamit ang lakas na higit sa normal na tao,
nagawang talunin ni Yulo si Rodney at pinatay siya. Pagkatapos ay binuksan ni Yulo ang alarm sa device ni Rodney, na nag-notify kay Frank na patay na ang kanyang partner. Nang malaman ito, nakiusap si Frank kay Gabe na tulungan siya, ngunit tinanggihan siya nito at umalis. Samantala, kinumpronta si Yulo ng ilang pulis para sa paggawa niya ng eksena kanina. Nang makita sila, muling ipinakita ni Yulo ang kanyang galing at tinalo ang mga officer. Bago tumakas sa lugar sakay ng police car. Kinaumagahan, inihatid ng pulis si Charisse pabalik sa kanyang bahay, at balak din nilang arestuhin ang kanyang asawang si Gabe dahil sa gulong ginawa ni Yulo. Maraming opisyal ang sumugod sa kanilang bahay para hanapin siya, at sa kanilang paghahanap, na-realize ni Charisse na nagtatago si Gabe sa kanilang silid. Dahil dito, humingi siya ng privacy sa mga pulis na nandoon, at lihim na nakipag-usap kay Gabe na nagtatago sa attic. Humingi si Gabe ng baril at agad namang kumilos si Charisse para kunin ito. Gayunpaman, nang iaabot na niya ito, nakita niyang may isa pang Gabe sa labas ng bintana, dahilan para malito siya. Nang magsuspecha, sinubukan niya ang Gabe na nasa attic, ng mga tanong tungkol sa kung paano sila nagkakilala, at nakumpirma ang kanyang hinala ng mali ang mga sinagot ng lalaking nasa harap niya. Napagtanto ni Charisse na siya talaga si Yulo, at itinutok ang hawak na baril sa kanya, habang sumisigaw para tawagin ang mga pulis. Ngunit sa kasamaang palad, nakuha ni Yulo ang baril at pinagbabaril ang opisyal na nagbabantay sa labas. Pagkatapos nito, binaril ni Yulo si Charisse sa harap ni Gabe para pukawin ang kanyang galit. Nang dumating ang iba pang mga opisyal, agad na tumalon si Yulo mula sa bintana at tumakas. Sa panahong yun, napagkamala nila na si Gabe ay si Yulo at hinabol siya. Sa kabutihang palad, dumating si Frank at sabay na tumakas ang dalawa. Labis ang galit na nararamdaman ni Gabe sa pagkamatay ng kanyang asawa, at nangakong maghihiganti siya kay Yulo. Wala siyang pakialam na baka siya talaga ang gawan, at hindi siya titigil kahit tugisin pa siya ng MBA. Nang makita ang kanyang determinasyon, inanyayahan siya ni Frank sa isang magbubukas na portal, kung saan inaasahang darating si Yulo. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa isang pabrika kung saan magbubukas ang portal. Doon, nakita ng dalawa na tumatakbo si Yulo, at hinabol siya ng dalawa. Gayunpaman, biglang umilaw ang relo ni Frank, na senyales na may aktibong bomba sa paligid. Naghiwalay sina Frank at Gabe upang maghanap ng mapagtataguan, at hindi nagtagal ay sumabog na ang bomba. Pagkatapos ng pagsabog, tinawag ni Frank si Gabe upang makita kung okay lang siya, ngunit wala siyang nakuhang sagot mula sa kanya. Nang wala ng ibang choice, kinailangan niyang harapin si Yulo ng mag-isa. Hindi nagtagal, biglang sinipa ni Yulo ang baril ni Frank. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, si Frank ay napindaw na ni Yulo. Sa kabutihang palad, dumating si Gabe upang iligtas ang agent. Tinanggal ni Yulo ang kanyang itim na damit, at nagkaroon sila ng matinding tunggalian, kung saan magkapantay ang kakayahan nilang dalawa. Nakibahagi ang dalawa sa isang hand-to-hand combat, at umasa lamang sa kanilang mga tactics at lakas. Ang dalawa ay may magkatulad na estilo ng pakikipaglaban at halos patas lang noong una, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula ng matalo si Gabe. Nang bumagsak si Gabe, naalala niya ang dati niyang asawa at iniba ang kanyang fighting stance. Muli niyang nilabanan si Yulo, at sa pagkakataong ito ay itinayanan niya ang lahat. Habang naglalaban sila, nasira nila ang ilang parte ng pabrika. Pagkaraan ng ilang minuto, nakuha na ni Gabe ang kalamangan at nagawang matalo si Yulo, ngunit sa halip na patayin siya, plano niyang ibigay siya sa MBA. Kinaladkad niya siya patungo sa portal, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli din siya ng naglalagablab na apoy sa loob ng pabrika. Dahil dito, tinanggal din niya ang kanyang itim na damit, bago aksidenteng na-teleport sa headquarters ng MBA kasama sina Frank at Yulo. Pagdating nila doon, agad na iniskan ng mga opisyal si Gabe, ngunit na-identify nila siya bilang si Yulo. Plano nilang ipadala siya sa Hades Universe, kung saan nakakulong ang lahat ng mga pinakamasamang kriminal sa buong multiverse. Sa kabutihang palad, nakilala ni Frank ang marka ng wedding ring ni Gabe at inayos ang hindi pagkakaunawaan. Nang magbukas ang portal, ipinadala na nila si Yulo sa Hades Universe. Sa kabilang banda, nais ng pinuno ng MVA na ibalik si Gabe sa kanyang orihinal na universe. Gayunpaman, tinutulan ito ni Frank dahil makikita pa rin nila si Gabe bilang isang kriminal doon. Kaya naman, pinili niya ang tamang universe para kay Gabe, kung saan makikilala niya ang iba pang bersyon ng kanyang asawa, at ang dalawa ay muling masisimulan ang kanilang relasyon. Do I know you?
Samantala, dumating na si Yulo sa Hades Universe at agad siyang tinarget ng mga kriminal. Sa huli, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at nilabanan ang lahat, sa layuning maging hari ng lahat ng mga kriminal ng multiverse, at dito na nagtatapos ang pelikula.